Mayong gabi sa tanan ug sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa First Peter chapter 1 ug nahunong kita last 2 days ago sa First Peter chapter 1 verse 5. O balikon ko lang pagbasa ang First Peter chapter 1 verse 5 mo ning gingon, ug pinaagi sa inyong pagtuo panalipdan kamo sa gahom sa Dios, samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipahayag sa katapusang adlaw. Og kinahanglan usab mo lagi ni nga matud pa dinhi ang atong kaluwasan giandam na daan sa atong Ginoong Dios nga ipadayag daw niya sa katapusang mga adlaw. For sure ang katapusang mga adlaw dinhi ay ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Pero as a Christians ay giingon sa pulong sa Ginoo nga luwas na ang bawat Kristohanon nga midawat o mituo sa atong Ginoong Kristo, pero nganong mura ang kaluwasan ay doon pa sa future dahil ihatag daw kini, ipadayag kini sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagbalik. Ang atong kaluwasan ay tapos na, nadawat na nato, pero kinahanglan nga ipadayon lamang nato kini. Matud pa sa Matthew chapter 10 verse 22 sa atong Ginoong Kristo, dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. So ang giingnan niya dinhi ay ang iyang katawhan o kining deklarasyon ay mahitabo kini during the tribulation period nga umaabot. Matud pa dinhi nga ang tanan daw bisag Kristohanon siya, kung dili siya mulahutay, simpre muhunong siya sa iyang pagkakristohanon. Pero kung mulahutay siya, maampingan ganyod ang iyang salvation nga giandam na daan sa atong Ginoong Kristo. Mao kanang daghan kitang mabasa dinhi sa pulong sa Ginoo, ug kinahanglan gid ang atong participation. Tapos na ang kaluwasan, pero kinahanglan i-work out nato. Matud pa ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, work out your own salvation with fear and trembling. Ana ang Espiritu Santo nga nagatabang kanatong mga Kristohanon, kinahanglan nga magmasinugtanon usab kita para anaa kita sa kalooban sa Ginoo. Halimbawa, matud pa ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 21, kaniadto layo kamo sa Dios, sa wala pa sila makristohanon ang mga Kristohanon sa Colossians. Kaniadto daw wala layo sila sa Dios. Kaniadto layo kamo sa Dios. Og nahimo niya kamong mga kaaway. Klaro kayo, kaaway gyud. Tungod sa inyong daotang mga hunahuna og mga binuhatan. Verse 22, apan karon napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingon, pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Jesus Christ. Ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo ay para sa tanan, pero dili tanan ang makadawat ni ini nga kaluwasan kung dili do na kini requirements nga dawaton muna niya, mutuoy siya sa atong Ginoong Kristo, ay niya madawatan ang grasya nga kaluwasan sa atong Ginoong Dios nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Mato pa dinhi, apan karon napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingon pinaagi sa tawhanon o kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Karon madala na niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo o walay ikasaway. Sumurag kuan gyud, without blameless, perfect yod. Verse 23. Apanos dinhi ang problema. If sa English ni or but. Apan kinahanglan nga magpadayon kamong lig-on sa inyong pagtuo. So diha nato makita nga ang atong participation ay mag-submit kita sa atong Ginoong Dios through His written word na maoy mo danag o mo guide kanato sa kada adlaw sa atong paglakaw nining kalibutana. O mayong gabi ni Sister Eileen nga nananaaw ni ini nga live sa Facebook
Oh, padayon ta. Apan kinahanglan nga magpadayon kamong lig-on sa inyong pagtuo. Mo nang akong gingon kanina nga pagdili magpadayon ang usa ka Kristohanon sa iyang pagtuo, nag-stop na siya. Labaw pa siya sa nag-backslide. Kung atong pakatandaan na ay mga personalidad sa nga dinhi sa New Testament nga halimbawa si Judas Iscariot, usa sa 12 apostles sa atong Ginoong Jesucristo, kauban siya sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo, na naa siya nung ang atong Ginoong Jesucristo naglakaw ibabaw sa tubig sa dagat, naa siya nung gipakaon ni Jesus Christ ang 5,000 o 4,000 ka mga tao sa 5 lamang katinapay, anaa siya sa mga anaa siya nung gibanhaw niya ang anak ni Jairus, pero sa katapusan na impierno gayud siya. Nganuman kay matod pa sa atong Ginoong Jesucristo nga mas maayo pa nga wala siya mataw nining kalibutan, ug ang tawag nga sa kanya ay man of perdition. So layo ra kaayo ta ka Judas, layo ra ay ta dahil si Judas mismo ay kauban-uban sa atong Ginoong Jesucristo physically. May gabi usab ni Wileen Magno nga nananaw gihapon nga tuwa sa Amoros, El Salvador City. Paday ta. So, apan kinahanglan nga magpadayon kamong lig-on sa inyong pagtuog, dili matarog sa paglaom nga inyong ginahuptan sa dihang nagdunggan ninyo ang maayong balita nga giwali ngadto sa tibuok kalibutan. So padayon gayud, mula hutay gayud dapat ang usa ka Kristohanon. Ang kalisdanan, matod ko pa sa una, ang kalisdanan ay isa kini sa gabuhaton sa atong itugot sa atong Ginoong Dios para matisting ang atong pagtuo sa iya. Muna nga ang gisugo lamang sa atong Ginoong Dios sa bawat Kristohanon, bawat katawhan niya ay maglahutay gayod. Dahil sa iyang paglahutay, makadawat siya sa reward sa atong Ginoong Hesukristo. So din kita karon sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 6, tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. So kining pagsulay dili kini lami nga mga butang, kung dili mo nang giingon ni Apostle Peter nga maglipay kamo bisan na ay mga problema sa kinabuhi. So lisod kayo maging enjoy o maging happy kung anaa ang usa ka tawo sa gitna ng mga problema. Pero pwede gihapon magmalipayon ang usa ka tawo dahil mo nang gisugo sa atong Ginoong Dios through His written word. Pwede kaayo kay ang source sa atong kalipay, kitang mga matinud-anon nga mga Kristohanon anaa man sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Jesucristo. Matud pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Philippos or Philippians, matud pa niya, rejoice in the Lord always, again I will say rejoice. Dili kita magakalipay sa mga happening sa atong kinabuhi, kung dili magakalipay kita dahil anaa kita sa atong Ginoong Hesukristo. Munang giingon sa Romans chapter 14 verse 17, kung wala ko masayo, matod pa dito ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Roma, for the kingdom of God is not eating and drinking, but joy of the Holy Spirit. So kalipay nga anaa sa atong Ginoong Dios, kalipay nga anaa sa atong Ginoong Jesucristo, kalipay nga anaa sa Espiritu Santo. Mao na ang resulta kung ang usa ka tawo anaa sa gingharian sa atong Ginoong Dios. Rejoice in the Lord always, again I will say rejoice. Nganong kinahanglan man masinati sa Kristohanon ang nagklanglaing pagsulay para mo mature ang atong pagtuo sa Ginoo. Dili kini kay paraon sa lang, walay rason kung dili para mo mature. Matod pa din sa balikon ko ang 1 Peter chapter 1 verse 6, tungod niini paglipay kamo
bisan may miabot karon nga nagkalinglaing mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang ug kinahanglan nga masinatian ninyo. So ang problema daw, ang problema sa kinabuhi ay lumalabay lang ug kinahanglan gayud nga masinatian sa usa ka Kristohanon. Ibig sabihin, kung ang imong problema ay dili na mawala sa imong pagkatao, sa imong kinabuhi, dili na pagsulay, kung dili normal na sa imong pagkatao, kay ayaw nang lumayo, ayaw dili na galakaw. So matod pa ni James chapter 1 verses 2 to 3, matod pa ni James nga igsoong physical sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. So grabe, mas grabe ni si Apostle James. Bulahan daw, happy gihapon ni sa ubang translation. You are happy kung ang tanang matang sa pagsulay o nagkalanglaing pagsulay moabot kaninyo. Nga naman, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo isip Kristohanon gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. So ang purpose di ay sa pagsulay matod pa ni Apostol Santiago or James ay para magmalahotayon ang usa nga kakristohanon. Itrain siya sa mga kalisdanan sa kinabuhi para mulahutay gid siya. Diha ako nagtuo nga ang usa ka Kristohanon sa panahon sa tribulation anaa paghihapon nining kalibutan na dahil karon pa lang adini sa written word of God ang matag Kristohanon giandam sa atong Ginoong Dios through His written word sa pinaagi sa mga pagsulay para makarahutay siya sa mas dako pa nga kalisdanan kung unya moabot kaniya. Mao na nga kung dili siya mulahutay, ibig sabihin taphaw ang iyang pagkakristohanon or perhaps he is only a professing Christian. Nagkunwari lang nga tinuod nga Kristohanon. So muna mo kana ang giingon sa chapter 1 verse 6 nga sa 1 Peter, tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang og kinahanglan nga masinati ninyo. Ang struggle of life or mga kalisdanan is a must to a Christian para mulig-on siya sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Muna ang training ground, pagsulay. Kay ang Christian dili beads of roses, kung dili taking up the cross of Christ into ourselves. 1 Peter chapter 1 verse 7. Padayon ta. Aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kung tinuod o dili. So ang bulawan daw, physical nga bulawan o ang bulawan ay ang pangsulay sa ang pang-testing sa bulawan ay kalayo. Dahil diha mailhan mo nang ilhanan daw. Munang mailhan nimo ang bulawan kung itiste kung kini ay pakuanan na sa kalayo. Matod pa sa sumunod padayon sa verse 7, apan mas mahingnondanon ang atong pagtuo kay sa bulawan nga mawala lang. Bosa kun mapamatud-an niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Kristo moabot. Busa kun mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, daygon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Kristo moabot. So grabe gid lagi dahil ang final nga mga reward sa atong pagkakristohanon, mga maayong buhat nga resulta sa atong pagkakristohanon ay dito na gyud sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Madawat nato ang major reward nga giandam sa atong Ginoong Dios kanato. Pero kung doon na may pagsulay ang usa ka Kristohanon, matod pa sa pulong sa Ginoo ato Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, matod pa niya dinhi,
Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasaligan ang Dios sayang saad nga dili niya tugutan nga sulayon kamo labaw sa inyong maantos. So ang pagsulay di ay sa usa ka Kristohanon ay nakalibi lang sa iyang kapasidad nga maantos niya. Muna nga dili pwede nga tugutan sa Ginoo nga magkaroon ng pagsulay sa iyang pagtuo sa kakristohanon labaw sa iyang kapasidad nga maantos niya. Kay mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Apan kasaligan ng Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayon kamo labaw sa inyong maantos. Ug kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, padayon si Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, o kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini. So makita nato din nga ang pagsulay gitugot sa Ginoo, pero naghatag usab siya og more grace, tumang grasya para maantos nato ang pagsulay nga gitugot sa Ginoo. Mayong gabi ni Lani Augusto Pauya nga murag tuas siya sa nagapuyo sa Kibawi, Bukidnon, layo-layo nga naabot ni ini nga live sa atong Facebook. Mayong gabi Eileen. So, unsa pagyoy laing reason kung nganong dunay pagsulay? Ganina atong nabasa gipamatud-an usab ni Santiago chapter 1 verses 2 to 3 nga para magmalahotayon kita. So unsa pay lain? Para mahibalaan kung tinuod ba o dili ang atong pagtuo sa Ginoo. Mao nang giingon sa verse 7 nga aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kung tinuod o dili ang inyong pagtuo. So klaro kay din may reason ang mga pag-antos nga gitugot sa Ginoo sa usa ka Kristohanon, mga kalisdanan nga gitugot sa Ginoo sa usa ka Kristohanon. Unsa ba ang reward sa tinuod nga pagtuo? Matod pa sa atong Ginoong Kristo din sa verse 7, ang reward yun ay daygon og pasidunggan kita sa atong Ginoo on the second coming sa atong Ginoong Kristo. Muni ang giingon sa verse 7 ng 1 Peter chapter 1. Busa kung mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, paano mapamatud-an? Dahil nagmalahotayon ang usa ka Kristohanon. Wala siya nagrebelde sa Ginoo sa kabila ng mga problema tungod kay siya ay Kristohanon. Kung dili mahimaya ang atong Ginoong Kristo dahil sa iyang pagkatao nga dili dayon magreklamo. Walay reklamador nga mga Kristohanon. So padayon ko, busa kun mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, daygon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Kristo moabot. So muning major nga reward sa atong pagtuo. Kung ligon ang atong pagtuo, pag-graduate nato nining kalibutan na, during the graduation with the Lord Jesus Christ, tauran ta niya tauran baka basta ang gingon din daygon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Kristo moabot sa iyang second coming. Matod ko pa kanina, ang major reward, mga reward sa atong Ginoong Dios ay sa second coming sa atong Ginoong Kristo. Mao nang hinungdan nga matod pa ni Apostol Paul kay Titus, isa sa mga anak niya sa pagtuo, nga ang second coming sa atong Ginoong Kristo mao ang blessed day sa mga Kristohanon. Malipayong adlaw sa mga Kristohanon. Nganuman, that is the rewarding time sa tanang mga Kristohanon sa atong Ginoong Dios. I-reward sa atong Ginoong Dios kung paano kita nagkinabuhi nining kalibutan na isip mga Kristohanon. Nakahatag ba og himaya sa atong Dios, sa atong Ginoo, o
nakatisod noon, nakaguba sa iyang pangalan dahil buluyagon kita nga Kristohanon. Muna nga, dunay judgment day sa mga Kristohanon. Dili i-judge sila para maadto sa impyerno o maadto sa langit dahil sigurado na sila sa langit. Pero i-judge sila kung ang ilang mga binuhatan nakahimaya ba sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios. Nganong nagingon man ako nga sigurado ng usa ka Kristohanon nga didto gid sa langit basta submissive lamang siya sa atong Ginoong Kristo. Matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Roma, sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus who walk according to the Spirit, according to the Holy Spirit. So wala na condemnation, wala na sa katulad, wala na sa destinasyon sa impyerno kung dili kauban niya sa iyang paraiso ang usa ka Kristohanon dahil gihigugman niya nga itong Ginoong Kristo nakipag-usa siya o gihimaya niya adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi ang atong Ginoong Diyos through Jesus Christ. So, mas importante ba ay ang atong pagtuo sa Ginoong Hesus kaysa gold or bulawan? Yes, mas importante pa kini. Mauni ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga matod pa niya sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo ang masayran kung tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan. So walay maikumpara mo na nga importante kaayo ang pagtuo sa usa ka Kristohanon. Dahil matod pa sa atong Ginong Dios through His written word sa Hebrews chapter 11 chapter 11 or chapter 12 kung wala ko masayo, 11, I think 11. Chapter 11 verse 6 nga kung wala kitay pagtuo dili nato mahatagan og kalipay ang atong Ginoong Dios. Importante kayo ang pagtuo dahil ang pagtuo mao ang susi sa atong kaluwasan. Matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Efeso, for by grace, tungod sa grasya, for by grace you have been saved through faith. So kana nga grasya mao kana ang gihimo sa atong Ginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Og pinaagi sa atong pagtuo kanang gihimo ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo ay madawatan nato. Ang atong pagtuo mao ang vehicle, mao ang sakyanan para madawat nato ang grasya sa Ginoo nga gibuhat niya sa cross ng Kalbaryo. Kano sa aba mahitabo ang rewarding time sa mga tinuod nga mga Kristohanon sa second coming sa Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Matod pa sa Revelation, pinadayag sa binasaya or Apocalypse, matod pa sa Revelation chapter 22 verse 12, behold, I am coming soon. Kinsay nagistorya dinhi ang atong Ginoong Kristo. Behold, I am coming soon, bringing my reward with me to repay everyone for what he has done. So kinsay gisulatan niya dinhi ang mga Kristohanon sa 7 churches sa Asia Minor gyapon. Muna nga dala-dalaw na daw niya ang iyang reward ug ihatag kini niya sa mga Kristohanon according to what they have done. Revelation chapter 22 verse 12. So din hinata sa 1 Peter chapter 1 verse 8. 1 Peter chapter 1 verse 8. Bisan wala kamo makakita kaniya kay Jesus Christ, gihigugman ninyo siya. Og nagatuo kamo kaniya bisan wala pa ninyo siya makita hangtod karon. Mao kana nga dili matukib ang inyong kalipay. Every Christians must learn the lesson of Thomas incidents after Christ's resurrection. Nga si Thomas ay to see is to believe. Murag scientific ang iyang kuan, ang iyang pagtuo. Kinahanglan lang nga makikap niya, makita niya ang iyang gituhan. To see is to believe. Ang ideal nga pagtuo sa mga Kristohanon nga giaproba sa atong Ginoong Dios, believe and you can see. Thomas, to see is to believe. Kalibutan, to see is to believe. But the Lord, believe and you can see. Sa John chapter 20 verse 29, dahil kini si Thomas ay gaduha-duha maning
isa sa title niya ay Doubting Thomas, ay wala makakita sa atong Ginoong Kristo samtang Ginoong Kristo nagpakita sa iyang mga apostles. Dahil naglaroy-laroy siguro ni Thomas. Amayng gabi kay Sister Belen Suelto nga anaa nagpuyo sa Jandorf, Cagayan de Oro City, Baraopol. So, may gabi Elin. Chapter 20, verse 29, miingon dayon si Jesus kaniya. So, si Thomas miingon kang Jesus kaniya. Miingon kaniya si Thomas. Mutuo ka na ba si Jesus Christ ang miingon kay Thomas nung magpakita na siya. Miingon dayon si Jesus kay Thomas kaniya. Mutuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tao nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita. Happy is the man. Happy are the individual who believe in me even they didn't see me. Murag ingon ana ang pagdeklara sa atong Ginoong Kristo. Blessed ang mga tao nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita. Matod ko pa kanina, si Thomas ay to see is to believe. Pero ang gusto nga pagtuo sa atong Ginoong Kristo, believe and you can see. Maniwala ka nga dunay lugar nga giandam ang atong Ginoong Dios sa matag faithful nga mga Kristohanon, and makita mo nga tinuod ang imong gituohan. Unsa ang pagtuo? Dahil importante kay ang pagtuo to see is to believe sa mga kalibutanon, pero sa atong Ginoong Kristo, believe and you can see. So unsa ang pagtuo? Ang pagtuo ay nagtuo kita nga mahitabo gayud ang gisaad sa Ginoo kanato bisan wala pa nato kini makita. Muna nga nagalaom kita nga tinuod gayud ang atong gituohan. Matod pa sa Hebrew chapter 11 verse 1, this is the definition of faith, biblical definition. May pagtuo kita kung hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga ginalauman. So ang ginalauman dili na nagilauman kung nakita na nato na dawat na nato. So ang atong ginalauman hugot ang atong pagtuo nga kini madawatan nato balang araw. Ug bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios, na siguro nato nga madawat gayud nato kini. Mauna ang pagtuo, believe and you can see what the Lord has promised us. Unsa ang mahimong bunga sa pagtuo? Kalipay ang bunga sa pagtuo. Munang akong giingon kanina, Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, pagkamatarong, and peace, pagkamalinawon, and joy in the Holy Spirit. Mo kining dapat ginaampo sa usa ka Kristohanon nga ang joy sa Espiritu Santo ana gid kaniya. Dahil bisan anaa siya sa masinatian niya ang dili maayong tan-awon sa mga tao sa iyang kinabuhi, doon na siya mga problema, pero ana ang iyang face sa iyang kasing-kasing ug ang kalipay dahil sa Espiritu Santo. Kung anaa siya sa gingharian sa Dios. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, Romans chapter 14 verse 17, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Bisan wala makakita kaniya ang mga Kristohanon sa Asia Minor, gihigugman nila siya. Og nagatuo sila kaniya bisan wala nila siya makita hangtod karon. Mao kana nga dili matukib ang ilang kalipay. Mo nang giingon sa 1 Peter chapter 1 verse 8. Murag taas-taas na siguro ang akong kuan. So dinhi lang muna kita kutob sa chapter 8 ug manggabi siguro sa chapter 9 na usab kita, dahil mas maayo na ang mubo lang dahil dili kay nato malimtan ang atong natunan kay sa taas nga wala na nooy madumduman. Muna basta sabton lagid nato ang pulong sa Ginoo, dahil once masabtan nato ang pulong sa Ginoo,
ang sumunod niya na ay application na. Lisod i-apply ang pulong sa Ginoo kung wala nimo masabti. Pero ang pulong sa Ginoo dali kayong sabta dahil bisang batang gamay masabta nila ang pulong sa Ginoo. Amen. Og maayong gabi sa tanan nga nagatan-aw ug magatan-aw pa niini nga pagtulunan o niini nga broadcast through Facebook and YouTube. So, daghang kay salamat sa tanan og ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingon, Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan.